Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganap na pong 10:08 in the morning at tayo po ay nasa araw na ng June 15. Kinsenas na po, June 15, 2026 at ngayon nga po ay 10:08 ng umaga. Magandang umaga sa lahat ng Pilipino sa Luzon, sa Visayas at lalong-lalo na sa mga nagdarahop na mga kababayan natin diyan sa Mindanao, bunsod ng pinsalang inihatid ng napakalakas na lindol. Ganon din magandang umaga, magandang araw sa lahat ng Pilipino, saan man po kayong panig ng mundo, ang ating mga ginagalang, kinikilala, pinagpipitagan ng mga overseas Filipino workers, kaakibat ng mamamayang Pilipino dahil sa pinapadala ninyong mga remittances. At ngayon maaga tayo sapagkat bukas ay may pagdinig na naman ang ating pamagat, The Legitimate Blue Ribbon. Ako ho ay medyo na late ng kaunti ngayong umaga because I'm preparing to go to my appointments today. Subalit ang dami hong simula nung ating rinipost yung anunsyo na magaganap po uli ang pagdinig ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. At marami sa ating mga kababayan ang nakaantabay, mag-aantabay ho bukas. Yan ho muna ang ating pag-usapan dahil maagang magaganap yan bukas, alas 10. Huwag nating sabayan atin itong pakatutukan. Ang ating pong pamagat ngayong araw ay The Legitimate Blue Ribbon. Yan po ay mainit na pinag-usapan simula pa kagabi at nag-repost na rin po natin sa ating pahina. At ito po ay inyong tinugunan. Ang Blue Ribbon Committee hearing, gaganapin po ito bukas. At yung ating pong panawagan nung muling pagbubukas ng Blue Ribbon, muli ho akong nananawagan sa lahat, yung mga employers, sapagkat lahat po tayo ay apektado sa issue ng korupsyon. Ngayon po ay tag-ulan na naman yung mga empleyado ninyo na nag-commute, whether private commute or public commute, sila ay mapeperwisyo na naman. Pagdating ng tag-ulan, ito'y tag-ulan na naman pag pumasok ang mga bagyo at yung mga malalakas sa pag-ulan. Kaya nakikiusap tayo sa lahat ng mga employers, sa lahat ng Pilipino, saan man pumpanig ng mundo, puwera usog, wag lang biglang may mangyaring hindi matutuloy ang hearing o kaya ay mag-down ang internet service providers natin o kaya ay maulit yung nangyari nung isang gabi na nag-down ang Facebook at hindi tayo makasubaybay na magaganap na hearing bukas. So bukas ay ayon sa abiso, tuloy na June 16, 2026. Bukas po yan, araw ng Martes, alas 10 ng umaga. Konting luwag po sa lahat ng employer sana na makanood ang bawat empleyado, ang bawat Pilipino sa magaganap diyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing under the leadership of Senator Dante Marcoleta. Gaganapin po yan bukas alas 10 ng umaga sa Double Gem EDSA Garden Events Place, June 16. No, ulitin ko ha. Yung malalapit po diyan sa lugar o yung may panahon po, magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na pagtutuloy ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan ng Subcommittee Chairman Head Senator Dante Marcoleta. Bukas po yan, June 16, 2026, Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Open po yan sa publiko. Magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na hearing. Ang abiso ay nandun pa rin yung 18 dating mga sundalo, ex-Marines and ex-Army officers. Hindi natin pwede kasing sundin yung abiso nung sandatahang lakas na huwag gamitin yung description na ex-Marines. Bakit? Talaga namang ex-Marines sila. Hindi naman sinasabing incumbent Marine officers, ex-Marines. Walang masama yun sapagkat yun ay pag-describe o description nung background nung 16 doon sa 18
at yung dalawa ay ex-enlisted personnel ng Philippine Army. Suportahan po natin at meron pa raw karagdagan na 14 at I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate o patutunayan ng 14, yung naanunsyo na o naging testimonya na nung 18 sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing, antabayanan po nating lahat. Hindi ko rin alam kung anong linalaman o lalamanin ng magiging testimonya or at affidavit nung karagdagang 18 dating sundalo o may kasalukuyang sundalo, hindi ho natin alam eh. May lalabas na 14 pa. Kaya mahalaga yung gagawing pagdinig bukas ni Senador Dante Marcoleta ng kanyang legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit meron tayong kolatilyang legitimate sa Blue Ribbon? Sapagkat mayroong nagpapanggap na siya raw ang chairman ng Blue Ribbon. Hindi naman katanggap-tanggap yun at huwag din tayong magpapabudol sapagkat illegal yung kanilang assumption dahil nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ng totoong mayorya. Merong nag-aastang gusto maging presiding officer ng impeachment court. Pero, ito naman ang grabe rito. Gustong maging Senate President. Pag Senate President ka, ikaw ang presiding officer ng Senado. At pagka ang Senado ay nag-convene as an impeachment court, you cannot avoid that duty na ikaw ang magpre-preside sa impeachment court. Ano ang ginawa? Nagpasa itong questionable, claiming to be the new majority led by Senator Faquin Gatchalian, na sinasabi niya na sila raw ay may mayorya. Wala ngang mayorya hanggat walang 13. Ngayon, kung meron na kayong mayorya, kanya merong usap-usapan din na nagpapatawag o magpapatawag ng special session ang Malacanang, baka meron na ngang 13. Ulitin ko, kung sila'y makakabuo ng 13, wala rin tayong pwede ng i-question sa kanila sapagkat ganun talaga sila na ang magiging totoong mayorya, yung legitimate majority. But until then, hindi may iwasan na sila'y pagtawanan ng publiko at sapagkat kitang-kita naman na nagpipilit na sila yung maging mayorya kahit kulang sa bilang. Sabi ni Rica Lida, mukha nababaliktad na rin si Senator Villanueva. Marami na ring usap-usapan yan dahil doon sa lumabas na video kahapon ay at sinasabi nga na mukhang babaliktad o bumaliktad na ang isang senador at makakabuo na sila ng 13. Napanood ko yung video yun ni Senator Joel Villanueva. Wala namang sinabing alanganin. Ang sinabi lamang niya, tama po si Senator Joel Villanueva, hindi ko siya kinakampihan and I hope hindi siya susunod doon sa nauna ng naghudas, doon sa 13 senador na dati talagang sila yung mayorya, kaya ngayon nabawasan ng isa yung 13. Subalit hindi pa rin enough yung numero nung grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na nababansagan tuloy Senator Faquin at yung isang nag-aastang chairman daw siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tinatawag ding Senator Faquin Tulfo. So dalawang Senator Faquin, isang Senator Faquin Gatchalian at si Senator Faquin Tulfo. Subalit ulitin ko lagyan natin ng tamang konteksto. Kung sakaling may masungkit ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, di sila na ang tunay na mayorya. Hindi na sila Senator Faquins. Hindi na. Pag nakabuo ng 13. Ngayon, yung nagsasabi na nagdududa na baka raw ay sabi ni Yvette Victorino, palagay ko hindi aalis si Villanueva sa side ni SP Alan Peter Cayetano. I hope he will
remain to be with the real majority. But again, ganun po ang demokrasya. Kung ano man ang magiging rason ng kung may lilipat man, wala po tayong magagawa. Sarili niyang disposisyon yun. Antayin na lang natin yung susunod na paghuhusga ng taong bayan at wag na silang makaulit muli sa atin. Yun lang ang ating remedyo. Pero kung sila'y magbabaliktad-baliktad, ang ating remedyo is again through the ballots. Wag na natin silang paulitin. Tingnan natin kung sino ang magta-traidor pa, kung meron pa bang traidor sa lahat ng traidor, kagaya nga nung salitang binanggit ni Senadora Camille Villar. Antabayanan natin bukas. Pero hanggat hindi nakakakuha ng totoong mayorya ang nagpapanggap na nakakuha daw ng mayorya, ang legitimate Blue Ribbon Subcommittee Chair ay si Senator Rodante Dante Marcoleta na siyang magsasagawa ng pagdinig bukas bilang karugtong nung naganap na niyang hearing. Marami pong magaganap bukas. Meron pa pong isang araw pang schedule ng oral argument na gaganapin naman diyan sa Korte Suprema. Kung makikita ninyo, isa ang denominator ng lahat ng ginagawang pagdinig. Ito'y tungkol diyan sa gaganaping legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas o kaya diyan sa continuation ng oral argument sa Korte Suprema. Ang bottom line issue ng ginagawang pagdinig, corruption. Kurakot, korupsyon, lantaran, talamak sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kanya, mga kababayan, antabayanan po nating lahat bukas. Ano yung magaganap? 2 hearings, sabayan. 10:00 din ng umaga yung sa Korte Suprema, 10:00 din ng umaga yung diyan sa gaganapin sa The Legitimate Blue Ribbon Committee hearing under Senator Dante Marcoleta. So dito natin makikita, issue pa rin ng korupsyon Issue pa rin ng korupsyon. At bukas ay June 16. Pagsisimula, pagpapanumbalik ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Na-postpone na antala po yan. And I agree with the reason that I've heard. Kaya daw hindi natuloy yung original setting last Thursday, I believe, sapagkat nga naman lumindol. At in deference doon sa mga nasalanta ng lindol, hindi ordinaryong lindol yun. Napakalakas. Nakita natin ang pinsala, napunit ang mga kalsada diyan sa Sarangani, diyan sa General Santos City, gumuho yung mga pampubliko at yung iba'y private buildings, ganong kalakas, marami ang nasawi. Marami rin ang nasugatan at maraming mga ari-arian ang napinsala, mga hanap buhay na napinsala. So tama lang na hindi muna itinuloy, pero bukas ay malinaw yan, tuloy na yung pagpapatuloy ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa laganap, talamak, lantaran, walang hiyaan na pagnanakaw ng pondo nating mga Pilipino, yung flood control projects, yung ghosts flood control projects at yung mga substandard flood control projects. Ang dami ng video ang naglabasan at lahat ng mga nasasangkot hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan. Ang tanong, bukas sa labas ng Senado gagawin ang pagdinig. Tama rin yon para hindi maantala yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee hearing. Sapagkat yung Senado basta't nandoon yung mayorya, yung totoong mayorya, merong totoong quorum, nandoon yung subcommittee chairman ng Blue Ribbon, doon po ang gaganapin ang hearing sa Double Gem EDSA Garden Events Place, 10:00 ng umaga. Ulitin ko panawagan doon sa mga malalapit sa lugar o yung may panahon, magpakita po kayo ng suporta para hindi maharas, hindi harangin, hindi takutin, hindi bulabugin, hindi guluhin yung gagawing pagdinig. Ano po yung maaring maganap this week? Meron din pong meron daw bibisita sa bansang Russia ngayong
June 17, beginning June 17, para doon sa gagawin na event dyan sa Russia. Kukunin ko lang para eksakto tayo. Ngayon pong June 17 yan eh. June 17, ang event pong dadaluhan ay for the ASEAN-Russia Commemorative. Ano po yung ASEAN-Russia Commemorative Summit? Ito po ay from June 17 to 18. Kita ninyo talagang asyong aksaya eh. Talagang he is painting the town red. Biyahe ng biyahe. Magkano ang gagastusin diyan sa June 17 to 18 na naman para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit? Hindi kinakailangan dyan. Kailangan yung perang gagastusin dyan, ibigay na lang. Doon sa hanggang ngayon ay hirap matuntun ng rescue, ng relief, ng donation dyan sa Mindanao, dyan sa Sarangani, dyan sa General Santos, yung mga nasa lanta, yung mga namatay, yun ang kinakailangan ng tulong. Maiintindihan ng bansang Russia kung hindi dadalo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam naman ng bansang Russia na nagpipilit lang tayo. Nagpipilit lang tayo makisabay sa higit na mayayaman nating kababayan at kapwa miyembro ng ASEAN. Mali yung paggamit ng ating very, very thin and limited financial resources. Lalo na sa panahon ngayon. Paulit-ulit nating sinasabi, hanggat hindi natututo ng fiscal discipline, austerity, pagtitipid at belt tightening ang kasalukuyang administrasyon, mali ang direksyong tinatahak nito. Kayo na ang sumagot. Yung gagawing hearing ng Legitimate Blue Ribbon Committee bukas ay tungkol sa usapin ng korupsyon. Korupsyon ng ating pondo at pera ng bawat Pilipino. Pera ng mamamayang Pilipino na naglaho at inanod diyan sa baha ng korupsyon. Yung ghost flood control projects, yung substandard flood control projects, yan ang iimbestigahan pa rin ng Legitimate Blue Ribbon. Pag nagpunta ka naman at antabayanan ninyo ang gagawing final setting for the oral argument, diyan naman sa Korte Suprema bukas, tungkol pa rin sa korupsyon yan. Yung maling paglipat-lipat ng pondo from program to unprogram and program to program, yan ang ugat ng korupsyon, pati yung Motor Vehicle Users Fund. Yan, pag-uusapan din yan at napag-usapan na sa pang-apat na hearing na I think yung gaganapin na oral argument schedule bukas. At doon makikita nyo kung nasusubaybayan ninyo, hirap na hirap ang Solicitor General na ipagtanggol yung napakahirap na posisyon ng Estado o ng pamahalaan. Dahil nga, ang issue doon ay korupsyon. And then, nakuha pang gumastos at mag-aksaya ng pera from June 17 to 18. Pupunta sa Kazan, Russia para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Antabayanan natin. Pansinin ninyo, pag may mga kaganapan na malaki, natataon na wala si Bongbong Marcos. Tingnan natin bukas. Tutuloy ba yung Blue Ribbon o hindi? Sapagkat meron na ring alingas-ngas na tila minadali yung demanda o reklamong plunder laban sa chairman ng subcommittee chairman ng Blue Ribbon, laban kay Senador Dante Marcoleta. At pagkayan ay lumabas na ang rekomendasyon sa kasong plunder, maglalabas din agad-agad ng warrant dyan. Maaaresto o aarestuhin kaya si Senador Dante Marcoleta simula sa Wednesday, sa Thursday, or sa Friday? Yung may magaganap bang special session
sa 17 or sa 18 or sa 19 at doon magkakapwersahan at mali na naman ang bilang sa pagdetermina kung ano ba ang mayorya, ito ba'y 24 o mas mababa sa 24. Ulitin ko ha, immutable, hindi pa pwedeng malusaw, hindi pa pwedeng baguhin ang bilang na itinakda ng ating saligang batas. May mga nagpepresenta ng ibang ideya na pwede raw pababain yung denominator na 24. Yan ay isang hangal na interpretasyon na malinaw na isinulat ng ating saligang batas. It was never the intention of the framers of the 1987 Constitution to be moving the goalposts just to suit yung kapritsyo at luho ng kung sino mang administrasyon ang nakasalukuyan. Hindi yan ang layunin ng mga naglimbag ng ating saligang batas. The denominator remains to be 24 until and unless there is a legitimate and constitutional amendment or revision of our Constitution. Hanggat wala pa, yung 1987 Constitution malinaw. 24 denominator, ang hindi mababago yan. Pagbibilang ka ng mayorya para magtalaga ng bagong Senate President, 1/2 plus 1. Ibig sabihin, yung kalahati, 12 plus 1, 13. Yan ang tamang bilang. Higit sa lahat, importante rin